Kaya paglakad sa Diyos. So, taong 2024, ilang araw na lang ay lilipas na tayo sa taong 2024. At ilang araw na lang din po ay tayo po ay lilipat sa panibagong lugar natin. Pero ang paglakad sa Diyos, ito po ay paglalakbay tungkol sa ating buhay. Ito po, a journey through life. So, noong nakaraang taon, sa inyong paglalakbay sa mundong ito, marami po ba kayong natutunan? Kayo po ba ay umanlad sa pananampalataya? So, kung titignan natin, babalikan natin ang 2024. Marami tayong mga kapatid na nanlamig, muling lumakas. May kapatid tayo na kinalimutan ng Panginoon, pero patuloy pa rin po na nagsisikap, na bumangon. May mga kapatid din po tayo talagang tunay na nakalimutan ng Panginoon Diyos. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng paglalakbay tungkol sa buhay sa taong ating haharapin na 2025? Everybody want to walk with God, pero not everybody want to become a new creature. Ito po, ayaw po talaga. Naalala ko, preaching ni Brother Roger Wanasen. Sabi niya, is not bagong taon, kundi bagong tao. Ano po? So, sa umaga ito po, sa simula pa lamang, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden. Ang unang tao sa mundo, narinig nila ang paglakad ng Panginoon Diyos. Sabi niya, in the cool of the day. Kung tingnan niyo po anong ibig sabihin in the cool of the day. Mapayapang buhay. Kung tingnan natin. And ang agawin sa mga Eve, sabi niya, nagtago sila sa Panginoon Diyos. Pero not the point. The point there is, narinig nila ang boses ng Panginoon na lumalakad. Sabi doon. And they heard the voice of the Lord God walking. Sa mapayapang buhay. Noong taong 2024 po, narinig niyo po ba ang boses ng Diyos na lumalakad? So marami sa atin naririnig ang boses pero hindi naririnig ang paglakad ng Panginoon Diyos. Maaaring naririnig pero nagbibingi-bingihan tayong lahat. So ano ibig sabihin ito sa simula pa lamang? Sa simula pa lamang ng taon 2024, dito po pinatanda sa atin ng Panginoon ang kanyang boses. Ipinarinig na sa ating lahat. Pero marami pa rin sa atin ay ayaw pakinggan ang boses ng Panginoon. At sadyang nakakalungkot po ang mga bagay na ganyan. So kung titignan po natin during the time of Moses, for the Lord thy God hath blessed thee in all thy work of thy hand. So kung titignan natin, pinagpala tayong lahat ng Diyos. Marami tayong pagpapalang tinanggap ng taong 2024. Maraming mga blessing na binigay sa atin ng Diyos. Bibilangin niyo po. Katulad ng awit natin, count your blessing. Mabibilang niyo po ba ang mga blessing na tinanggap niyo po? So, hindi natin mabibilang, di po ba? Pagtitignan niyo, for the Lord, thy God, hath blessed you, sabi niya, in all your work ng iyong mga kamay. Lahat ng ginawa mo ng kamay. Ako, kung bibilangin ko ang blessing ng Panginoon, sobra-sobra sa mga nabibilang ko eh. So, katulad ng buhok ko na hindi ko mabibilang, ganoon din ang mga blessing ng Panginoon Diyos. Maobserba natin. Sabi niya, He knoweth thy walking. Tignan niyo po. Moses, no. No, sabi niya, alam ko ang paglakad mo. Sabi niya, through this great wilderness. Ayan, maganda po yung wilderness. Ano yung wilderness? Kung tingnan natin, parang. So, everyone in this world, all Christian in the churches of Christ, that tayo ay lumalakad po sa wilderness. Pero kung tingnan natin, kasama natin lumalakad ang Panginoon. Sabi niya, these 40 years, the Lord thy God hath been with thee. Nasa iyo ang Panginoon Diyos. Tayo po, 365 days nasa atin ang Diyos. Ilang taon na tayo ngayon? Throughout your life, nandyan ang Panginoon Diyos. Sa wilderness ng iyong buhay. Ang buhay na punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng sakit, punong-puno ng problema, trial sa mundong ito. Yan po ang wilderness na binabanggit. Pero kung titignan niyo po, ang pagpapala ng Diyos ay nandun palagi na binabanggit. Deuteronomy chapter 2, verse 7. Panahon ni John at ng Panginoong Jesus, and they were both righteous before God. Sabi doon, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. John the Baptist and Jesus our Lord, kung titignan niyo po, righteous before God. Ito yung dapat yung pinagsisikapan natin lahat eh. Maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ano po? Kaya dapat niya,
Patuloy tayong lumakad. Pansinin niyo po, walking in all the commandments and ordinances. Lahat ng utos at lahat ng mga bagay na sinasabi ng Panginoon Diyos. At sabi niya, blameless. So it's really hard to become blameless on this wilderness of world. Sa mundong ito na masalimuot, mahirap po maging blameless. But dito, pansinin niyo po, John and Jesus. Ano po? Pagsunod nila sa utosan ng mga ordinansa ng Panginoon Diyos, nagiging blameless sila. And ito rin po ang magiging mangyayari sa atin. Kung patuloy tayong lumalakad sa mga utosan at mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos, magiging blameless din po tayong lahat. Kaya sana po sa pagharap natin sa taong 2025, mga kapatid, sabi ko nga, huling Sunday na ito, po, marami tayong inimbitahan ng mga kapatid natin na pumunta kayo, umating kayo sa huling linggo. Hindi natin alam paano kung wala ng linggo darating sa buhay. Yan niyo po, di ba, na binabanggit natin. So, panahon ng early days ng iglesia, busy sila sa mga business ng Panginoon Diyos. Noong 2024 po ba, naging busy din kayo? So, biglaan ang pagsabi sa atin na umalis na kayo dyan sa lugar na yan. So, kung titignan natin, sabi nga kanina kay Moses, the Lord's hand. No, the Lord blesses all the work of your hands. So, pinagpala tayo dito sa lugar na ito. Titignan natin. Kasi sabi niya sa Acts chapter 9:31. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria and were edified. Ano pong ibig sabihin ng edified? Sila po ay napalakas ang kanilang pananampalataya. Sabi niya doon sa mga iglesia ng panahon ng araw. Diba? Sabi niya, and walking in the fear of the Lord. This is one of the most important work of the churches of Christ in the Philippines and around the world. Sa buong mundo, ito dapat ang napakahalaga para tayo maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, throughout all your life, a journey throughout all your life, we need to walk in the fear of the Lord. Ano po yun? May respeto dapat tayong lahat. So maraming walang respeto. Magre-respeto lang sila sa Panginoon kapag may kailangan sila. Yun po nakakalungkot. Dapat we need to fear the Lord every aspect of our life. Dapat po buong buo sa buhay natin katulad po na nangyari pa noong panahon ng araw parang. Diba? So huwag tayong maging katulad ni Eva at Adan. Kapag narinig na lumalakad ng Panginoon, narinig ang niyang boses, nagtatago. Yan po, nagtago sila nung narinig nila ang boses at paglakad ng Panginoon. Bakit sila nagtago? Sapagkat alam nila, guilty sila sa kanilang ginagawang kasalanan. Dapat po hindi tayo maging ganon. When we hear the voice of the Lord and we need to walk the walk of the Lord, we need to harap tayo sa Kanya. Lord, salamat po, nandito ka. Yan po, in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost. So ito po yung nakakalimutan ng marami. Hindi natin alam na ang Holy Spirit ay patuloy na nagpo-comfort sa atin. Yan po, we're multiplied. Ito po yung aking pinapanalangin sa paglipat natin sa lugar na yan. Dapat po nandun mag-multiply tayo sa lugar na yon. We will transfer on the heart of that area. Sa puso ng Baluban area. Lilipat tayo doon. No, kaloob ng Panginoon Lord, willing po na maganap na natin to. So we must take a stand for the truth of God. In this year 2025, itong kailangan natin eh. We don't need New Year's resolution. Di mo kailangan yan. What we need is, sabi nga nung naalala natin, bagong tao. Ang kailangan ng bawat isa ay maging bagong tao tayong lahat. No? We must take a stand for the truth of God. Ano pong ibig sabihin? Tingnan natin. But have renounced the hidden things of dishonesty. Dapat tanggalin natin yan. Ano po? When I was watching the movie The Purge, sabi doon, di ba? You need to step forward, but do not step backward. Kaya naalala ko Ephesians chapter 6, kaya pala yung paa ng mga sundalo ay ganoon na lang ang kanilang kasuotan sa paa. Hindi sila pwedeng umatras. So yun ang ibig sabihin sa atin ngayon. When we face 2025, we need to move forward. Huwag dapat backward. Hindi tayo pwede mag-forward, backward.
Ang labas natin, sumasayaw lang tayo sa cha-cha. Kung titignan natin. Ganon ang sayaw ng cha-cha eh. Forward, backward, forward, backward. Ganyan po. So ang buhay mo, parang ganun lang. No. Dapat sa 2 Corinthians chapter 4, verse 2, sabi niya, renounce the hidden things, yung mga natatago sa buhay mo, ng ano? Dishonesty. What is dishonesty? Ayaw mo maging tapat sa buhay mo eh. Sa sarili mo, although you're already betraying God, although you're already denying God, ayaw mo pa rin tanggapin. Pinipilit mo pa rin na ikaw ay mabuti sa harapan ng Diyos. Although, the reality, hindi ka na tama sa harap ng Diyos. Kaya nga, binigyan tayo ng panibagong taon eh. Ang meaning ng 2025 po ay bagong taon para ikaw ang magbagong buhay. Kaya nakakalungkot nga mga ibang kapatid natin, kung minsan binabaliwala ang panawagan ng Diyos. Ang boses ng Diyos, binabaliwala. Binabaliwala nila ang paglakad ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi niya, not walking in the craftiness. Dapat tayo lumakad. Saan? Sa katusuhan. No? Katulad ng ahas, tuso eh. Craftiness. Nor handling the word of God deceitfully. O lulukuhin mo ang salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoon Diyos, huwag kang magpapaliban sa pagsamba, pero anong ginagawa natin? Marami sa atin, niloloko ang Diyos. Yan po ang katotohanan. Dishonesty. We need to be honest on ourselves, brothers and sisters. Kailangan po natin doon. Ang salita ng Diyos po ay matalim, tapat, tunay. Kaya dapat po, paghawak natin sa Word of God, huwag natin tayong magpapaloko. Huwag natin lolokohin ang salita ng Diyos. Sabi niya, but by manifestation of the truth, dapat po nagmamanifest sa atin ang katotohanan, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Dapat malinis ang konsensya ng bawat isa sa atin, ng bawat tao na ating inaharap. Yung wala silang nakita sa atin na dishonesty, wala silang nakita sa atin ng panloloko, wala silang nakita sa atin craftiness na binabangkit ito, katusuhan. Dapat po. But if our gospel be it is said to them that are lost. Ano po ibig sabihin ng verse 3? 2025, napakarami po ng kaluluwang nilipatan natin. Kapag ang ebanghelyo po ay hindi natin nasiwalat, maraming mawawala doon. Napakaganda ng plano natin, mga kapatid. Kapag tayo lumipat doon, magkakaroon tayo ng butika. Libreng gamot. Yung mga OTC lamang po, over the counter, pang ubo, pang sipon, at may magbibigay sa atin ng mga gamot na ganyan. Yun po, maganda doon ang nilipatan natin. Yan niyo po, bakit natin gagawin yun? Dahil ito ang sinasabi ng verse 3. Huwag natin itago ang ebanghelyo ng Panginoon. Yan niyo po, napakarami doon. Mapapalapit tayo sa mga kapatid na kung minsan naririnig na ang boses, ang paglakad ng Panginoon, sila ay nagtatago pa din. Kailangan natin silang puntahan, mga kapatid. Ito ang purpose ni God eh. Ito nakita kong dahilan kung bakit tayo pinaalis na lugar na naman na ito. At pinalapit tayo. Pansinin niyo po ang lugar natin. Doon tayo sa kabila, lipat sa kabila, bumalik dito. Bakit di tayo inaalis na God? At later on, tinan niyo po, at tinala tayo doon. Bakit? Nakita niyo po ang dahilan? Alam ng Diyos, maraming kaluluwa doon. Hindi niyo po. Kaya, magagawa ba natin mag-isa to? Hindi. Sino gagawa po nito, mga kapatid? Tayong lahat. Tama po yun. Di ba? Napakaganda. No? At ang magdadahilan pa doon, alam ni God kung paano gagawin sa kanila. Naalala niyo po yung turo na nakaraang niya sa Merkules? Ano po? Revelation 21:24, the nation of them which are saved shall walk in the light of it. Tayong mga naligtas, kailangan tayong lumakad lagi sa liwanag ng Panginoon. And the kings of the earth do bring their glory and honor into it. Dapat nagbibigay tayo ng glory, honor sa Panginoon Diyos. Ang lahat ng kapurihan sa buhay mo, sa buhay natin individual, dapat ikaw ay nagbibigay ng glory and honor, kaluwalhatian, kapurihan sa Panginoon Diyos. Karangalan sa Panginoon Diyos lamang na binabanggit katulad na sinabi sa Revelation chapter 21, verse 24. Ano po? Kaya sabi niya ito, our desire to please God exceeds every other desire. Ano pong ibig sabihin dito sa 2025, mga kapatid? Lahat tayo may pagnanasan, di ba? Lahat tayo may gusto.
Dapat kung ano yung gusto mo sa mundo, dapat ito malagpasan niya ng pagnanasa mo na mapunta ka sa Panginoon Diyos. Hindi po, di ba? Marami lumalabas na mga humor, mga tinatawag natin ng mga bali-balita. Ang sinasabi, baka daw magkaroon ng World War III. Yung lang po yung bali-balita lamang po, nakalagay na sa Biblia yun. May maririnig yung ganito, may maririnig yung ganyan. Earthquake, mga ganang bagay. Magkakaroon daw ng earthquake at nasa port line ng Marikina, this year 2025. Na po, lahat ng nasa kanang bahagi, mawawala. Tingnan niyo po. Phase 2 ng balubad. Delikado. Tingnan niyo po, iniisip ko ano yung mangyayari doon. Iyon po ay mga sabi-sabi lamang. Wag po kayo maniniwala doon. But we need to walk, continue to listen to the voice of God and listen to the walking of God in your life. Tingnan natin yung mga bagay niya. Ano po ibig sabihin nito? 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 4. Furthermore, then we beseech you, brethren, pinakikiusapang kayo mga kapatid, sabi ni Pablo, and exhort you by the Lord Jesus Christ. At tinataas ko kayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, that as you have received of us, how you ought to walk and to please God. Dapat po, maobserbahan natin doon kung paano nyo kami tinanggap, sabi ni Pablo, at kung paano kayong lumakad na nagbibigay ng kapurihan na napiplis ninyo ang Diyos. Ito po yung tinitingnan ni God sa atin eh. Maglito ka ng buhay mo, kapatid. Noong 2024 ba, na-please mo ba si God? How many times you please the Lord in your life? Ito ba? So you would abound more and more. Sabi niya po, so you would abound more and more. So 2025, 2026, so how many years pa kaya ang buhay natin sa mundong ito? Naalala niyo sabi ni Brother Roger Wanasen, hindi siya takot mamatay, pero ayaw pa niyang mamatay. So ganoon naman tayong lahat, di ba? So titignan natin, yung takot mamatay, may problema. Yun ang kanyang binitawan na salita. So kung titignan natin, sabi niya, for you know what commandments we gave you by the Lord Jesus. Alam na ninyo ang mga utos na binigay ko sa inyo sa ng utos ng ating Panginoong Hesus. Alam na eh, di ba? Anong unang-unang utos ng Panginoon? Number 1, sino nakakaalam? Ano sabi niya? Magpakumbaba ka. Through humility, you will be able to accept what God has told you. Through humility, you will learn how to love more. Through humility, you will learn how to forgive more. So, dagdag na po ng dagdag yan. Katulad ng sinabi ni Pedro sa 1 Peter. Sabi niya doon, for this is the will of God. Ito ang kalooban ni God. Even your sanctification, pagigibanan ninyo, that you should abstain from fornication. Ano po yung fornication, mga kapatid? Ang fornication po, pakikiapid. Hindi lamang sa laman ang sinasabi ni Pablo sa Thessalonian. Yung kanilang pakikiapid po spiritual. Kristiyano na sila, pumupunta pa din sa mga iba't ibang denominasyon. Marami pa rin pong Kristiyano, patuloy pa rin pong ginagawa ang hindi dapat gawin. Sila ay pumupunta pa rin sa denominasyon na iglesia. Hindi po, 2024 may nakikita tayong mga kanyang kapatid. Nandoon, makakita pa doon. Sa isang bahay, sambahan, kung saan maraming mga bato. Nandun pa rin po, nakikiapid pa rin po. Sabi niya that you should abstain from fornication, that every one of you should know. Dapat bawat isa sa atin, alam ninyo how to possess this vessel. Ano yung vessel sinasabi? Paano mo dapat dali ng katawan mo? Vessel, sasakyan ng ano? Ng ikaw, ang templo ng banal na espiritu, that you how to possess this vessel in sanctification and honor, kung paano mo bibigyan ng kabanalan at kapurihan ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng iyong katawan. Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? Ang sinabi sa atin ni Pablo na binabanggit doon. In 2 Thessalonians chapter 3, for we hear that there are some which walk among you disorderly. Narinig ko. Ito nangyayari doon sa ating buhay natin lahat. Ano po? Narinig natin, mayroon pang talagang lumalakad ng hindi ayon sa paglakad ng Diyos. Working not at home, hindi nagtatrabaho, hindi kumikilos, but are busybodies. Hindi po, ano yung busybodies? Bro, nasa ka ng linggo?
Eh kasi bro, may ginawa ako, ganito, ganyan. Ayan, busy bodies po yan. Tingnan niyo po, hindi nagsisikap. We need to work it out, mga kapatid, but every first day of the week. Huwag mo sabihin hindi ka makapunta. 2024, ilang beses ka nagsamba? 2024, ilang beses ka punta ng mall? Ilang beses ka nagmotor, pumunta ng iba't ibang lugar? Ilang beses? Ilan niyo po? Bilangin ninyo ilang linggo sa isang taon. Ilang linggo ka rin nawala. Yun po ang sinasabi sa atin. Now then that are such we command. Yung mga ganong tao, inuutosan namin at tinataat namin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo that with quietness they work. Na sila ay magbagong buhay. Yun po, no? Yung mga kapatid natin na nakakalimutan, magbagong buhay po kayo. Yun po ibig sabihin ng quietness, they work. Yun po, sa sarili mo, you need na magbagong buhay. Baguhin mo ang pagkatao mo, kapatid. Nakalungkot kasi marami tayong lalala ng mga kabataan natin ngayon. Marami sa kanila ang nawala. And eat their own bread. But you, brethren, be not weary in well-doing. Yan. Huwag po kayo mapagod, mga kapatid. Ano po? Panibagong taon na naman ang harapin natin. Huwag kayo mapagod, magpaalala, mag-encourage sa kanila. Kung kayo po yung mga magulang, may mga anak kayo na Kristiyano, ano po, sabihan niyo po. Huwag kayo mapagod. Paalalahanan sila. Kung may ikaw yung mga kaibigan, dapat kapitbahay ng Kristiyano at may ginagawa na mali, paalalahanan niyo ng may tahimik, na maayos. Sabi nga niya, rebuke them in a nice way. That is the command of God. Utos sa iyo ng Diyos yan. Hindi yan utos sa ministro. Utos sa ating lahat yan. Ikaw ang nakakita, ikaw magsabi, bro, huwag ka nang inom na ganyan. Dapat ganun. Di ba? Tinanong ka. Bro, ay di na, bawal na siya. Bro, ka magagawin yan. Hindi, o sige nga, isa lang. Yun po nangyayari. Naalala niyo tinuro ko po sa inyo? Marami pa rin kapatid nagbibigay ng pondo. Kanino? Kay Ador? Naalala niyo po yun? Di ba? Fund ni Ador? Pundador? Marami pa din po eh. Ano po? Uy, New Year na naman. Delikado tayo dyan. Ano po? Ayan. Yan po. Huwag po kayo mga kapatid na nakakarinig. Huwag kayo magagalit. Po. Yan po katotohanan po. Kasi gusto natin baguhin ang ating mga buhay. Ano po? Hindi naman po pagpapano ng Panginoon. Sabi nga niya dito. No, sabi niya dito. No? If any man obey not our word. Salita namin. By this epistle, sa sulat na ito. No, that man. Pwede niyo po, no, that man. Ano ibig sabihin no, that? Tingnan mo yung taong yan. Hindi naman sinabi na itapon mo yun eh. Tingnan mo yung taong yan. Pag magdan mo, paano magagawa mo tulong, paano ganito mga bagay nito. Kaya po, napakahalaga po na sinasabi natin yan. Pero may utos siya rito, oh. Pag ayaw magbago, patuloy na gumagawa ng masama, have no company with him. Bakit sinabi ni Pablo to sa Thessalonica? Baka kasi matanahi ka eh. Ano po, baka ikaw maaya niya sa mali. Kaya pag-iaan mo na lang siya, pag-pray na lang natin yan. Ano po, pero hindi na namulgat, pag nakikita mo siya, hindi mo siya papansinin, hindi po yun ang ibig sabihin. Pag nakita mo siya, pansinin mo pa din. O Brad, kumusta ka na? Paalala pag linggo. Ganon, yung binabanggit doon. Kaya sabi niya, verse 15, pansinin niyo po 15. You count him not as an enemy. Ang linaw, di ba? At sabi niya, but admonish him as a brother. So, ito po yung sinasabi dito, mga kapatid, no? Na binabanggit. Sabi niya, we must earnestly desire for God to see our righteous acts of Christianity in love. Dapat po talagang ito pinagnanasaan natin eh. Ano po? Kaya kung may mga kapatid kayo nakilala na hindi pa nagiging Kristiyano, hindi pa nabautismohan, po tulungan ninyo. Ayahin niyo sila magpabautismo. Kapag ang pagbabautismo ay sa paraan nito na ikaw ay mapapunta, magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ito ang simula mo eh. Di ba? So may kakilala kayo, bakit di mo simulan ng bagong taon? Asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo na hindi pa nagiging Kristiyano. Kaya sabi niya ni Juan sa katlong sulat niya, I have no greater joy. Wala na ako ibang mataas na kaligayahan eh. Dakilang kaligayahan than to hear my children walk in truth. Yun ang kaligayahan ni God eh. Hindi kaligayahan ni God na magbili ka ng malalaki o bumili ka ng building. No. Ang kaligayahan ni God ay lumakad sa katotohanan. Yan ang gusto ng kaligayahan ng Diyos. Hindi po. Gusto niyo ba maging masaya si God? Di ba? Isang magulang.
Di ba napakasarap makita yung mga anak mo lumalakad ng katotohanan? Kaya mga magulang na nandito, di ba, pag nagan yung grade ng anak ko, uy, ganda ng grade ng anak ko. Di ba, you are very proud, matuwan-tuwa ka. Di ba, masaya ka? Kasi dapat ganun doon tayo, ang ganda ng Panginoon sa atin, dapat mataas ang grade natin. Pag nakita ni God, Sunday, uy, ang taas ng grade, maganda itong anak ko, ha. Di ba? Sunday, 75, patay. Hindi niyo po, di ba? Sabi niya, Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren. Sabi niya, and to stranger mo, yung mga di pa Kristyano, which have borne witness of thy charity, pag-ibig, charity, love, before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. Isang kapatid natin, pinakita ang pag-ibig sa iglesia. Tignan niyo po, alam natin lahat yan kung sino yun. Hindi niyo alam ang pangalan, pero alam niyo po kanyang ginawa. Yung binabanggit doon. 2 John 1:6, and this is love, that we walk after His commandment. Tignan niyo po, ito yung tunay na pag-ibig talaga eh. Diba? Sabi mo, mahal kita kapatid, pero di ka naman lumalakad sa kanyang utusan. This is the commandment that, as you have heard from the beginning, you should walk in it. Hindi mo pa lang simula. Nung ikaw naging Kristiyano, nakabautismo ka, dapat patuloy kang lumalakad. Dahil kapag hindi ka lumakad, ando ka na sa lugar mo. Diba? So, titignan niyo po. Kapag ikaw lumakad pabalik, bumabalik ka sa pamunduhan. So po, mga kapatid, sabi niya dito, look to yourself. Tingnan mo sarili mo. That we lose not those things which we have brought, but that we receive a full reward. Huwag mong hayaan mawala pa yung hawak-hawak mo. Binigay na sa iyo ni God yan eh. Huwag mo na hayaan malaglag pa yan. Ano po, ang sinasabi ni Panginoon dito, no? Dapat po, patuloy tayong lumakad sa utos ng Diyos para matanggap natin ang buong na reward. Tignan niyo po, full reward of God. Dapat po ganun eh, na binabanggit. Ano po yung full reward? May blessing ka dito, at yung pinaka-blessing mo, yung kaligtasan sa langit. Sayang naman kasi, di ba? Kaya palit, sayang po ang pinangahawakan mo. Sayang ang pagiging Kristiyano ang sinasabi sa atin dito. Kaya po, this year, 2025, let us walk with God faithfully, na may katapatan. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Ito yung maganda eh. Ito yung maganda eh. No? Yung tumo ni Kristo, patuloy ka nilini. Kahit nagkakamali ka. Minsan may makasalanan tayo, hindi natin naalam na mali eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, husgahan tayo sa mga, dito, yung mga nakalabas at mga sikretong kasalanan natin eh. Yung mga hayag, sabi ng Panginoon Diyos. Everything is laid bare before the eyes of God. Sabi niya, lahat ito nakikita ng Panginoon Diyos. Kaya sabi niya rito mga kapatid, patuloy tayong lumakad sa liwanag, sapagkat ang Diyos sa liwanag. Wala ang Diyos sa dilim. Di ba? At paglipat natin sa lugar na yan, dapat magliwanag tayo eh. Yung mga maraming tao sa dilim, magliwanag tayo ng magliwanag. Although may mga taong tatakit ng liwanag natin, tanggalin mo yan. Hayaan mo magningning ka. Di ba? Katulad ng mga nilalagay ng mga ilog tuwing ganitong panahon. Dapat nagniningning tayo lagi. Dapat ganun po tayo. At makikita nila, ang tubo ni Kristo nasa iyo. Isa itong Kristiyano. Diba? Yun po maganda dyan na binabanggit. May maririnig ka dyan, mumurahin ka. May maririnig ka dyan, i-curse ka. Dahil di mo nabigyan lahat, huwag mo natin intindihin yun. Ang mahalaga, you walk in the light. And walking in the light is loving them. And loving them is sharing the gospel to them. And sharing the gospel to them is we are expecting the full reward of God sa atin. Yung mga ganong bagay. Kaya sabi niya, are we doing what we know is right? Ginagawa ba natin mga kapatid? Pagsikapan natin lahat, ano po? Hindi ba natin nagawa 2024? Binigyan tayo ng panibagong taon ng Diyos. Haharapin natin, let us do what we know is right. And what is it? Ano yun? Ang pagsunod, paglakad sa utos ng Diyos. So let's take a look and see for ourselves. Tingnan mo ang iyong sarili. Kaya sabi niya, what does God want us to be doing while here on earth? Ano gusto ni God? Lagay mo habang ikaw nasa mundong ito. Tingnan niyo po. Diba? Gusto ba ni God na gumawa ka ng masama? Hindi. Gusto ba ni God na magkasakit ka? No. Gusto ba ni God na masira ang buhay mo? No. Gusto ba
balikan na huwag kang magkaroon ng kapayapaan. No! Lahat ng mabuti, yan ang gusto ng Diyos para sa buhay mo. Sabi niya, prosperous New Year. Not just material, dapat spiritual. Ano po? Maligaya at manigong bagong taon, sabi niya doon. Diba? Maligaya at manigong bagong taon, masaya at nagpalang bagong taon. Pero tanggalin mo yung letter N sa dulo. Dapat maligaya ka at bagong tao ka. Sa harapin ng 2025 that you would walk worthy of God who had called you unto His kingdom and glory. Nasa iglesia tayo, the kingdom. For this Lord, dahil dito, pasalamat kayo sa Panginoon Diyos nang walang patid, nang walang tigil. Sabi niya, dahil ang tinanggap mo, salita ng Diyos na narinig mo sa amin, tinanggap mo ito, hindi bilang salita ng tao. Sabi niya, but ito ang katotohanan, but as it is in truth, ang salita ng Diyos, which effectually worketh also in you, that you believe na ito ang kumikilos sa buhay mo. Kaya ka nagiging nakukonsensya. Diba? So nagiging matuwid tayo dahil sa salita ng Panginoon Diyos. Wherefore, if God so clothed the grass, patapil, dinamitan niya ang madamo doon sa para. Ikaw pa kaya, ngayon at bukas. Diba? Kaya huwag ka na mag-alala. Sabi niya, therefore take note to. Sabi niya, anong kainin mo? Anong inumin mo? Anong damit mo? Pagpapalain ka ni God. Tandaan niyo po. 2025 ay napakapagpapala po ng Panginoon. Blessed tayong lahat mga kapatid. Nino, our Heavenly Father, alam niya kung anong kailangan natin. Kaya patuloy tayong maghanap. Seek you first. Hanapin Panginoon Diyos. Sabi niya doon, at idagdag sa iyo. Ang anong dadagdag sa buhay mo? And His righteousness. Idagdag sa buhay mo yan. At huwag mo na isipin pang bukas. Isipin mo kung paano ka nagbibigay ng kapurihan, glory, and honor to God the Father. Sabi niya, sufficient unto the day is the evil thereof. Kahit ano ba yung masama dyan, malalagpasan mo yan, kapatid. Malalagpasan mo yan. Kung ang desire mo ay mas higit sa desire mo sa pagiging mapalapit sa Diyos. Yan po mga bagay na gano'n. That time ito natin, di ba? How much time are you spending thinking of today? Or tomorrow? And not thinking of God. Lord, ano ka gagawin ko? O inisip, ano ka gagawin ko bukas? Naisip mo ba si God? Di ba? Dapat nga, mga kapatid. Dapat palang, Biyernes palang, iniisip mo na ang linggo. Dahil ang linggo, pag inihintay ka ni God, dapat palang, Biyernes ka palang. Di ba? Paano kung mamatay ka sa Sabado? Paano? Huwag natin sayangin natin buhay. Andiyan ang Panginoon Diyos. Binibigyan tayo ng buhay. Sabi sa atin ni Kristo, you shall love the Lord thy God. Narinig na natin ganyan. Yung buong puso, yung all thy heart. Sabi niya, buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Yan ang unang utos ng Panginoon Diyos. Anong ibig sabihin niya? Heart, soul, and mind. Tignan niyo po. Paano magagawa yan kung wala kang pagpapakumbaba? Diba? So, nandun po ang bagay na yan na usasin ng Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, we must always assemble regularly with the saying, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kaya inaaya natin mga kapatid, bro, mag-worship ka. Sis, mag-worship ka. Tutuwa kaya? Diba? Dapat matuwa tayo, diba? Matuwa tayo. May nag-aaya sa ating lahat. See? Ito yung mga bagay. Hindi yung, ito na naman, inaya na naman ako, pinalala na naman ako. Diba? Oh bro, banda ako bro. Nakakatuwa yung mga ganun mga kapatid, nakikita ko eh. Uy, patakasanin, oh bro. Ayan, mga kapatid, mamaya nga po, meron po tayo 1:30. Yung mga nakikinig po dyan, ano po, palalahanan niyo po mga kapatid na nandito, may 1:30 po tayo hapon, makasama sila, marinig pala itong mensahe na to, mamaya hapon. Okay? Ayan po, we will be praising and worshiping Him every day of our life. Ayan. Praise our God, all you His servants, and you that fear Him, both small and great. Yan, ang maganda dyan. Bagong Kristiyano, matandang Kristiyano, mayaman ka, pinakamayaman ka pa, sama-sama tayong lahat dyan.
na binabanggit. Okay? Kaya po, pati na natin, we should always be teaching about His kingdom. Sinabi ko na kanina, mag-preach tayo ng mag-preach. Sabi sa Matthew 10, 6, 7. Sabi niya daan, yung magandang lugar natin. Na po, we will be busy in His work. Ayan. Yan po inisip ko eh. Magiging busy tayo dyan. Mga kalalakihan, sabihin ko na po sa inyo ha, pagdipat natin doon, meron po tayo once a month. Night, tayong lahat. Kahit alas 7 ng gabi, alas 8, mag-dinner tayo doon sa lugar na yan. Ano po, manalapit na kayo eh. Ano po, pagkagaling ng trabaho, once a month lang yan. Ano po, magkakaroon tayo ng maganda dyan, no? Mga kapatid, no? Diba? Bro, maganda yan, no po, ayan. Being confident, no? Ayan. Confident kasi din tayo of this very thing that He will began a good work. Ayan. Sisimulan ng Panginoon ng bagong gawa ito. Magandang gawain doon. No? In you, sabi niya, magandang gawain doon. In you. Sa iyo. Ano po? Sa atin. Gigilos tayo. Kaya sabi ko nga mga kapatid, magbabakpak na tayo doon. Sisimulan na natin yan. Sana magawa na natin kagad po yan. Pwede na po bukas Monday. Pwede na po simulan siguro yun. Gagawin natin ito mamaya. Pag-usapan natin po mga kapatid. No? Kaya sabi diyan. Okay? Kaya we will make sure we are pleasing Him. Siguraduhin natin na nabibigyan tayo ng kapulihan at napipis natin si God sa lugar na yan. That you might walk worthy the Lord unto all pleasing. Colossians chapter 1, verse 10, upang maging mabunga. Pagpapalain tayo ng Diyos doon sa lugar na yan. Po, every good work and increasing in the knowledge of God. Lalo tayong lalago dyan. Yan po mga naisip natin. Kaya excited po rin ako eh. Ano po? Para marami tayong mga project doon na binabanggit. Pwede na rin po magkaroon dyan ng once a month, ladies night. Yung mga manangalapit dyan, ganda po. Ano po? Ayan po maganda dyan. Kasi meron na tayong isang lugar na magkakaroon tayo ng pagbiluto, ay tayo. Ang ganda, ano po? Napakaganda po niyan. Kaya po sabi niya, we will never allow ourselves to miss heaven. Huwag natin hayaan mga kapatid, ano po? 2025. Okay? And the next year, and the following year of our life, habang tayo nabubuhay, sabi niya, let us therefore fear lest a promise being left of us entering into His rest. Baka mawala yung pangako na yan. Any of you should sin to come short of it. Pag mo hayaan na hindi ka makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Hindi niyo po, yung binabanggit yun, sinasabi. Kaya dapat po, tayong lahat ito po, we need patience and faith. Endure. Pagtisan mo lang para ikaw ay mabilang na karapat dapat. Sabi niya, may be counted worthy. Pero niyo po, di ba? Kaya magtatid, magtis lang tayo, pasensya lang. Abaan natin ang pasensya na may pananampalataya. Pagtisan natin ang mga nangyayari sa buhay natin. Tandaan mo, nagpapalain tayo ni God. Ba't may ibilang tayo? Ito, ang anak ko. Diba? Ang binabanggit doon. Sabi niya, righteous thing with God? No, not God. Sabi doon. Ano yung no, not God? Parurusahan niya na naglalagabdab na ako eh. Sa hindi nakakakilala sa Diyos. At hindi sumusunod sa Ebanghelyo. Kaya po, sabi ko kanina, kung may mga mahal kayo sa buhay na hindi pa nagiging Kristiyano, hindi pa nabautismo, mga anak ninyo, kaibigan ninyo, asawa ninyo, kapitbahay ninyo, ayain na ninyo sila. Yan ang parusa. No po, na binabanggit doon. And if the righteous scarcely be saved, sabi doon, paano pa kaya tayo? Yan yung binabanggit doon. Ang God, di paano ka pa maliligtas? No? Now, brethren, that every man wherein he is called therein abide with God. Be a new Christian. Maging bagong tao tayo. Again, when we go out in this room, lahat tayo, mga nasa likod, ilang harapan, walk and abide with God. Happy New Year to all of us, mga kapatid.